I know na nakulong siya sa akin for more than 10 years. Dear Madam Native Filipina, matagal na po akong nakafollow sa inyo. At lagi akong nakikinig sa mga AFAM stories na binabasa nyo. Natutuwa naman ako at madaming successful story ang binabasa nyo. So ito na nga madam, nainganyo akong magbahagi din ng aking kwentong AFAM. So that was August 18, 2013, after my birthday. Nakilala ko po si AFAM sa Cherry Blossoms na dating site. Taga Georgia po siya. I think he is 52 years old that time. And then, fast forward, pumunta siya dito sa Pilipinas 2 months later. And that was October year 2013. And then mga 2 weeks yata yung pagstay niya. Hindi na ako sigurado kasi I forgot na. Matagal na kasi. So fast forward madam, pagkaalis niya, binigyan niya ako ng 5,000. And that time, may rent to own na akong bahay. Fast forward madam, pagkaalis ng nag-rent sa bahay ko, ay kinuha nila ang ibang mga gamit kasi semi-furnished ko itong pinarentahan. Also, meron din akong sari-sari store sa tapat ng school at doon kami natutulog ng sister ko. Nung sinabi ko ito kay AFAM, ay doon na po siya nag-start na tulungan ako. In short madam, may monthly na ako from him. And then, once a year, binibisita niya ako sa Pilipinas for 18 to 21 days. Hanggang sa nalaman ko na lang na may Pinay pa pala siyang GF na taga Davao. And that time, may colon cancer po yung girlfriend niya sa Davao. And fast forward, namatay po ito. And aside from that girlfriend from Davao, meron pa siyang pinag-aral na nurse at the same time. Siguro that time, 3 kaming girlfriend niya or more than 3 pa. Then madam, may isa pa siyang girlfriend na tinext lahat ng mga girls niya. Madam, dati kasi pinapabayaan ko ang sarili ko at hindi ko gusto ang magpa-sexy ng damit. At yun kasi ang gusto niya. Siguro ito ang isa sa mga dahilan niya para maghanap siya ng iba. Fast forward madam, last year 2023, gumawa ako ng Reels video at pinost ko ito. Videos po naming dalawa. Kaya naman, nang istok yung mga girls niya at nag-message sa akin yung nurse na girlfriend niya. And after that, he told me, we are officially break up. Iniwan na niya ako basta-basta. We've been in a relationship for more than 10 years. I understand him na iniwan niya ako basta-basta. Pero kasi sana noon pa. Sana lang iniwan niya ako nung ako'y medyo bata-bata pa. Unlike now na 51 na ako. I know na nakulong siya sa akin for more than 10 years. Pero masakit pa rin na hindi man lang niya inalam at pinakinggan yung side ko. Pero ngayon, nakita ko madam na nakay girlfriend na taga Masbate siya ngayon. At iniwan niya din yung nurse. Madam, hindi ako nakipag-break sa kanya kasi iniisip ko na malaki rin ang naitulong niya sa akin. Wala rin akong reserva that time. Kaya nga po hindi ako nagkaanak kasi naghihintay ako sa kanya for more than 10 years. So last December 30, 2023 niya ako iniwan. May napala naman ako sa kanya kasi wala akong bisyo. May rent to own na ako. Pero ang masakit dahil sa nurse, iniwan na lang ako basta-basta. Madam, na bankrupt yung sari-sari store ko, pati na yung peso net ko. I am trying to contact him patungkol dun sa pangako niyang tutulungan niya pa din ako until December of 2024. Madam, hindi man lang niya vinalyo yung friendship namin. Dati, hindi ko kayang sumayaw sa harap ng camera, madam. Pero ngayon na nagmo-move on na ako, dancing is my stress reliever. Please, pakiayos na lang po. Hindi kasi ako marunong magsulat. Also, no need to hide my identity. Hello, Madam Letter Sender. Madam Lynn Guzman, thank you for sharing your story. Kapupulutan na naman ang aral ito. Anyway, Madam, no, my honest review sa kwento mo ay ganito. May kasalanan ka din po kung bakit ganito ang kinahinatnan ng kwento ng buhay mo. Yung natuklasan mong red flag na pagiging babaero ng AFAM mo ay inignore mo kasi. Hindi mo pwedeng ireklamo na sana noon ka pa iniwan nung bata ka pa. Kasi unang-una madam, you have all the right to get away. Karapatan mong humiwalay sa kanya kung gusto mong maiba ang direksyon ng buhay mo. Pero, instead of ma-discourage ka sa kanya at iwan mo siya, ang lumalabas pa, nakipagpatintero ka pa sa mga karibal mo. At para bang tinolerate mo pa ang kanyang pagiging babaero. Letter sender, walang ibang masisisi sa nangyari sa iyo kundi sarili mo. Dahil talaga namang may option kang palayain ang sarili mo. Pero yung katangahan sa pag-ibig ang mas pinili mo. Hinayaan mo siyang bastusin ang pagkababae mo. Para kayong mga batang
nag-aagawan ng lollipop, no, ng ibang mga Pinay na karibal mo. Diyos ko. Pwede ba, no, mga madamdamin sa mga nakikinig ngayon ng mga AFAM hunters, kung kayo ay nasa sitwasyong ganito, please hiwalayan nyo na diretsyo, wag na kayong mag-agawan. Irespeto nyo naman ang mga sarili nyo. Matakot kayo na baka magkahawaan pa kayo. Di ba kayo nandidiri na magpatuhog sa AFAM yung alam nyo na nanggaling na sa ibang butas tapos pabalik-balik sa inyo? Diyos ko, umayos kayo mga madam. Kaya namimihasa yung ibang AFAM kasi hinahayaan nyo silang bastusin tayo. Alam nyo naman na marami kayo, isigi pa din. Diyos ko, hindi lang yan ang nag-iisang AFAM sa mundo, makakahanap pa kayo. So balik tayo kay letter sender. Madam, maaring huli na para magkaanak ka pa, pero hindi pa huli ang lahat para makahanap ka pa ng bagong AFAM mo. Anyway, pwede naman kayong mag-surrogate na lang kung gusto mo talagang magkaanak pa. May paraan pa din naman ang science para solusyonan ang problema mo, no? Huwag ka lang mawala ng pag-asa basta may pera, okay? So, Madam Letter Sender, ang ganda-ganda mo pa. Sexy ka pa. I-value mo ang sarili mo. Yes, tamang mag-move on ka na. Sinabi mo nga na may napala ka naman sa kanya. So, hayaan mo na talagang kayo ni AFAM ay magkanya-kanya na. Huwag mo na ding asahan kung babalikan ka pa niya dahil doon sa tulong na ipinangako niya. Kasi real talk, para sa kanya wala ka ng halaga. Kaya ka nga iniwanan, di ba? Kasi tinapos at tinapon na niya ang 10 taong relasyon yung dalawa. Ang importante ngayon ay makabangon kang muli sa pagkaka-down mo. Magsimula kang muli, kaya mo yan. Sana matuto ka na sa naging karanasan mo. Next time, huwag ka na magsayang ng panahon. Kung alam mong manluloko, babaero, iwanan mo na. Huwag mo nang hahayaang maulit pang muli ang iyong pagkakamali. Sender, gusto ko ring itama ang sinabi mong nakulong ng 10 taon si AFAM sa'yo. Mali ka, madam. Dahil never siyang nakulong sa'yo, sapagkat may freedom siya. At nagagawa niya ang mga gusto niya. Ang dami-dami niyong ang naging babae, di ba? So, ibig sabihin, libre siya. Madam, real talk, ikaw lang po ang nagdesisyong ikulong ang sarili mo sa kanya. Kaya mag-move on ka na.